Yuener, huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Mukhang hindi na ako makakaluso sa gabi na ito, anak. Huwag po kayong magsabi ng ganyan, tatay. May doktor sa bayan na kayang magligtas sa inyo. Pupuntahan ko ulit sila para makiusap. Tumigil ka. Naubos na ang lahat ng ari-arian natin dahil sa sakit ko. Ano ang gagamitin mo para makiusap? Ituring mo na lang na patay na ako. Kahit gaano kahirap ang buhay sa hinaharap, siguraduhin mong mabubuhay ka ng maayos. Huwag po kayong magsalita ng kung ano-ano, tatay. Lalabas ako para kumuha ng mainit na tubig. Magpahinga po kayong mabuti. Tatay, salamat po sa pag-aruga sa akin sa lahat ng mga taong ito. Hintayin niyo na lang dito sa bahay ang gamot na ipadadala. Apagpirmado na ang kontratang alipin. Habang buhay ka ng magiging alipin. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran na. Isipin mong mabuti, binata. Ang bagal-bagal mo. Naisip ko na yan noon pa. Dalhin ang pera sa buhay na muli na botika. Alam na nila ang gagawin. Sino ka? Nasaan si Yuaner? Ang ipinadala lang po sa akin ng aking amo ay ang mga bagay na ito. Tungkol naman sa anak ninyo, hindi ko po siya nakita. Tatay, patawarin ninyo ako sa pag-alis ng walang paalam. Nakuha ko na ang gamot, hindi kita mapapanood na magdusa. Pumunta ako sa malayong lugar, huwag po kayong mag-alala. Gagamitin ko ang kaalaman sa mekanismo na itinuro ninyo para mabuhay. Sana po ay gumaling kayo agad. Yuener. Sa labanan kontra sa wala, napakalaking ambag ng mga sandata ng hukbong makina. Ministrong Chu, itinatag mo ang hukbong makina. Pinoprotektahan ang kabisera. Ano ang gusto mong gantimpala? Promosyon at titulo o libu-libong gintong pilak? Hindi ko po hinihingi ang posisyon o kayamanan. Nangangahas po akong humiling lamang ng isang kautusan ng emperador. Anong klaseng kautusan ng emperador? Hinihiling ko po sa inyo, ako, ang emperador, na buong puso ninyong tulungan ako. Hanapin ang anak kong nawawala ng matagal. Gamitin ang lambat at lahat ng istasyon. Gawin ang lahat. Hanapin ang anak ng punong tagapamahala. Ipagkaloob ang ikalawang ranggo. Wanrong, matagumpay na tayo. Ang kapangyarihan ng kompyuta na ito kung ilalagay sa larangan ng digmaan. Sapat para guluhin ang buong mundo. Ganun ba talaga kalakas ang sinasabi mo? Walang duda. Bukas ko na ito ipapakita sa tanggapan ng sandata. Sa laking merito sa militar na ito, tiyak na makakalaya na ako. Sa mababang uri bilang alipin. Dadalhin kita sa Maynila. Bibili tayo ng malaking bahay sa pinakamaunlad na lugar. At papakasalan kita ng marangya. Chuyuan, ang hirap ng pinagdaanan mo. Para sa kinabukasan natin. Wanrong. Tingnan mo ang sarili mo, ilang gabi ka ng puyat. Ang dumi-dumi mo't pawisan. Pumunta sa likod bahay, magpainit ng tubig at maligo. Sige, susunod ako sa'yo. Pupunta na ako. Sa Maynila, sa kalagayan mong ito, makakapagdala ka pa ba sakin? Tumigil ang karwahe. Punong tagapamahala, nagmamadali tayo sa inspeksyon. Bakit po tayo huminto? Hindi mo maintindihan. Ang pinakagusto kong gawin sa buhay ay pag-aralan ang mga mekanismong ito. Noong nawala ang anak ko, iniwan niya sa akin ang isa. Mekanikal na kahoy na ibon na kanyang ginawa. Kapag nakikita ko ito, para bang narito pa rin siya. Magaling ang gawa, pero lahat ng laruan sa palengke ay may parehong problema. Sa totoo lang, kailangan lang lagyan ng isang pansuksok na buntot ng langay-langayan sa mismong sentro para maayos ang lahat ng puwersa. Ang paraan ng paggawa ng pansuksok na buntot ng langay-langayan na ito, ako mismo ang nagturo noon. Kay Yuener, walang ibang nakakaalam nito.
Saan mo nakuha ito? Magsalita ka. Huwag mo akong patayin, Ginoo. Gawa ito ng isang panday sa loob ng pabrika ng sandata. Ginagawa niya, tumula sa mga tira-tirang materyales para may makain lang. Ako po'y nagbibenta lang para kumita ng kaunting barya. Pabrika ng sandata. Nasa pabrika ng sandata si Yuaner. Makinig ang lahat. Bumaling ang mga kabayo. Magmartsa na tayo. 1, 2. Dahan-dahan. Mga kamay na gawa sa balahibo, huwag niyong sirain. Wanrong, ano ang nangyari dito? Hindi ba sinabi ko? Napakahalaga ng mabigat na sandatang ito. Dapat isinumitin na ito sa tanggapan ng sandata. Maraming tao rito. Kung may makakita nito na may masamang hangarin o isang tiktik ng kaway. Hindi ko maisip ang magiging kapahamakan. Masyado kang maingat. Sa huli, ginawa rin ito sa pabrika ng sandata. Masaya ang lahat ngayon. Kaya ilabas natin ang malaking tagumpay na ito para magdiwang. Ano naman masama doon? Magdiwang. Bago kayo may airport, labas ito sa lahat ng alituntunin. Lahat ng tao sa pabrika ng sandata ay mapagkakatiwalaan. Saan nang galing ang tiktik? At saka, nakatanggap lang ng balita si Itex, ang pinakamataas na pinuno ng hukbong makina. Ang komandante Watchen ay paparito na sa ating pabrika. Mas mabuti kung personal nating ibibigay ang sandata sa kanya. Kung may bibigay ng direkta sa komandante sa kabisera, yun na ang pinakamabuti. Huwag baliwalain ang mga alituntunin. Takpan ito ng makapal na pulang tela. Bago ito makita ng komandante, walang sinuman ang dapat mag-alis nito. Narito na ang komandante. Kami po ay nagpupugay sa inyo, Gobernador. Mayroon bang tao rito sa pabrika na nagngangalang Chuyuan? Tumahimik ka. Batas ng Dakilang Ming, bawal ang alipin sa pabrika ng sandata. Kung magsasalita ka, hindi lang ikaw ang mapuputulan ng ulo. Patay tayong lahat. Huwag kang mag-iingay. Gobernador, wala po. Sa mga taon na pamamahala ko sa pabrika ng sandata, libu-libong opisyal at manggagawa ang dumaan. Ngunit, wala talagang nagngangalang Chuyuan. Wala? Paanong wala? Ang pansuksok na buntot ng langay-langayan ay narito mismo. Baka mali ang pinuntahan kong lugar? Gobernador, ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Maraming taon na ang lumipas, umuunlad din ang kagalingan ng mga manggagawa. Iyak na may ibang bihasang manggagawa ang nakadiskubre ng teknik na ito. Sa loob ng 10 araw, mahahanap ang hinahanap na binata. Gobernador, huwag po kayong mag-alala ng labis. Narinig ko po na kayo ang dalubhasa sa mga sandatang apoy. Kaya naman, sa pagbisita ninyo sa hangganan, inihanda ko po isang napakalaking sorpresa para sa inyo. Tiyak na magugustuhan ninyo. Sorpresa? Anong sorpresa ang makukuha sa liblib na hangganang ito? Tingnan po ninyo. Ito ang pinakabagong mabibigat na sandata ng aming pabrika. Maamihang pagpapaputok, napakahusay ng pagkakagawa. Isang himala. Sino ang lumikha ng ganitong makapangyarihang sandata? Gobernador, ang lumikha ng ganitong kamanghamanghang sandata ay ang nobyo ng aking anak na babae. Opo, Gobernador. Para sa sandatang ito, halos, maubos ang kanyang lakas at puyat. Lahat kami sa pabrika ay saksi. Ang galing talaga. Parehong maganda at matalino. Isang biyaya. Ang galing niya ay ikinarangal ng pabrika ng sandata sa hangganan. Mabuti. Mula sa kabataan, lumalabas ang mga bayani. Ang nakakagulat na sandatang ito. Kapag ginamit ng hukbong makina, tiyak na magpaparangal sa ating bansa. Gagawing abo ang mga barbarong kaaway. Ang iyong nobyo ay isang pambihirang talento sa larangan ng militar ng ating imperyo. Narito ang aking salita. Bibigyan ko siya ng malaking gantimpala. Ako mismo ang magsusula sa emperador sa pamamagitan ng mabilisang mensahero. Hihilingin ko ang kanyang parangal, pagtaas ng ranggo, at karangalan sa angkan. Ah, ganun pala. Kaya ako pinatahimik ni Wanrong. Para palakasin ang aking reputasyon at ihanda ang aking daan. Kapag binanggit niya ang pangalan ko, malilinis ang aking mababang uri. Makakatayo na ako ng marangal sa harap ng gobernador. Mapalad kang babae. Sabihin mo na, sino ba ang iyong nobyong lumikha na natatanging sandata? Sino ang batang henyo? Kabataang magiting. Poong Ginoo, ang aking kasintahan ay ang anak ng tagapamahala ng pabrika ng sandata, si Zhao Feng. Zhao Feng. Ako po'y si Zhao Feng, nakikipagharap sa Poong Ginoo. Ang sandatang ito ay aking hamak na gawa, inabot ng 3 taon.
Bago natapos, Hindi po alam ng poong Ginoo mula sa plano hanggang sa pagbuo ng pukyutan. Gaano kahirap ang pinagdaanan ni Finch? Yung daan-daang maselang gear sa loob ng mekanismo. Pinukpok at pinakintab niya ang lahat yan nang walang tulog sa harap ng apoy. Sariling kamay niya ang gumawa. Dati siya isang ginoong marunong humawak ng panulat at tumugtog ng alpa. Para sa bansa, hanggang kamay niya ay nagasgas at nasugatan. Noong mga nakaraang araw, nang subukan ang pulbura, muntik na siyang mabulag sa pagsabog. Nang makita ko, parang nadurog ang puso ko, poong Ginoo. One wrong. Bakit mo sinasabi ang mga ito sa harap ng poong Ginoo? Basta't makalikha lamang ng sandata para sa mga kawal sa hangganan at makatulong sa mga pasanin ng poong Ginoo. Ang mga munting sugat at hirap na ito na dinanas ko sa Haofeng. Wala, ang aking anak ay maaaring hindi malino. Ngunit ang kanyang wagas na katapatan sa emperador at sa bansa ay talagang nakakahiya sa akin bilang kanyang ama. Kasuklam-suklam na kasinungalingan. Ginawa ko ang pukyutan sa loob ng 3 taon. Sariling kamay kong pinukpok. Bakit parang pamilyar ang mukha ng binatang ito? Walang hiya. Mangahas kang mag-ingay sa harap ng poong Ginoo. Mga guwardiya, dakpin nyo at palayasin sa bulwagan. Igilan po ninyo, ama, paumanhin po, poong Ginoo. Ang taong ito ang pinakaaba naming manggagawa sa pabrika. Pangkaraniwan lang niyang gawain ang magbuhat ng mga bakal na basura. Malamang ay nawalan ng bite. Sa mga kamay mong pangmasahe lang ng bakal. Malamang hindi mo kayang magigpit ng tornilyo. Nangangahas ka pang magmalaki. Na ikaw ang gumawa ng ganitong maselang sandata. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar sa mundo. One wrong. Sa tingin mo, sino ang tunay kong nakikita? Hash E. Sa loob ng 3 taon, sino ang nagpuyat sa dilim ng kuweba? Hash E. Bawat piyasan ng makinaryang ito, sino ang nagpawis at naghirap? Hash E. Kanino kasintahan ka ba talaga? Hash E. May suporta ako ng gobernador. Ano nang takot ko sa kanya? Akala mo ba, dahil nakamiti ako sa'yo, may gusto na ako? Hashki. Naiingit ka lang kay Zhao Feng dahil nakagawa siya ng sandata. Hashki. Tumingin ka nga sa sarili mong dukhang mukha. Hashki. Isinilang ako si Jabano para maging asawa ng mataas na isa. Hashki. Hindi ko pinangarap na papasukin ka sa aming tahanan. Paano nyo nasasabi ang kasinungalingang ito? Kaming lahat dito ay nakasaksi kay Chu Yuan, Hash E, sa kuweba, nagtrabaho ng walang tigil sa loob ng 3 taon. Hash E, kilala ng buong pabrika ang galing ni Chu Yuan. Hash E, ang sandatang ito ay gawa ng kanyang mga kamay. Hash E, ito ay pagnanakaw ng kanyang pinaghirapan. Hash E, mga alipin, gusto nyo bang maghimagsik? Hash P, sino pa ang magsasalita? Babaliin ko ang paa nyo. Itatapon ko kayo sa hangganan para mamatay sa ginaw. Hash P, Kung ganun, Hash E. Ipapahayag ko na ako si Chuyuan, Hash E. Walang sino man sa inyo ang makakapagpatakbo ng sandatang ito kundi ako. Hash E. ikaw, Hash P, ano ang pangalan mo? Sabihin mo ulit. Ginoo, huwag magpadalos-dalos. Hash P, napakaraming tao sa mundo ang magkapangalan. Hash P, napakalaking pagkakataon nito. Hash P, malamang ay ginawa niya ito para agawin ang merito. Hash P, wala ng paraan, subukan ang pagtutulo ng dugo. Nga, matagumpay na rin naman ang ating misyon dito. Hash P, mga barbaro ang mga tao sa hangganan, kailangan pa nating magmasid. Hash P, sino kaya talaga ang lumikha na nakakagulat na bagay nito? Hash P, kung si Yuan Er na ang taong ito. Hash P, hindi sila patawan. Hash P, Masinungaling at mapagkunwari. Hash E. Malapit ka nang mamatay. Mga tauhan. Sampalin niyo ang mukha niya. Hashki. Ihampas pa. Hindi sapat ang isang palo lang. tumigil kayong lahat. Akong punong tagapamahala ang nagsasabi. Sobra na ang ginagawa ninyo. Gumagamit kayo ng pribadong parusa. Hindi ba kayo takot? Ang ganda ng mga matang yan, hindi sumusuko. Magdala ng tubig. Ngayon, dito sa bulwagang ito, magsasagawa ako ng pagsubok sa dugo. Punong tagapamahala, huwag po sana. Ang taong ito ay isang basurero, puno ng putik at dumi. Isang alipin na mababang uri, hindi man lang makakain ng maayos. Ang buhay niya ay parang damo. Paano magiging iyong mahal na anak? Tama po, kagalang-galang. Kayo po ay punong tagapamahala, katawang ginto. Marumi ang dugo ng taong ito na mababang uri. Masasaktan ang katawan at madudumihan ang dugo ninyo kung kayo mismo. Kadiri talaga. Kagalang-galang, ang batang ito ay isang baliw na panday na amoy kalawang. I-drag na lang palabas at patayin. Bakit pa kailangan kayo? Manahimik kayong lahat. Ang dugo ko, si Chu Zenshan. Kahit maubos, hahanapin ko ang aking tunay na anak. Kung magsasama ang mga dugong ito ngayon, bawat isa sa inyo na humawak sa kanya kanina, papatayin ko ang buong angkan ninyo hanggang sa ikasyam na henerasyon. Isang pulubi na alipin dito sa hangganan sa loob ng 10 taon. Paano siya magiging anak ng punong tagapamahala? Kung hindi magsama ang dugo. Panoorin mo kung paano ka mamatay nang walang buong katawan ngayong araw. Hindi ito maaaring mangyari. Malinaw na isa lang siyang alipin. Nagsama. Siya nga talaga ang anak ng punong tagapamahala. Yuener ko. Ama, sa wakas, nakita.
Ama, ang anak mo'y napakawalang utang na loob. Mga walang silbi. Hindi mo pa alam ang pagkakaiba ng tanggapan at pabrika ng sandata. Pinahiya mo ako sa pagpapanggap nila pagluhod ng matagal. Hintayin mo, babalatan kita ng buhay. Lumabas ka. Punong tagapamahala. Napakagaling ng palabas ninyo. Tumayo na. Nagkamali ang tauhan ko sa pagbisita ng punong tagapamahala. Ay para sa opisyal na usapin sa tanggapan ng sandata sa hangganan. Iyon ang tunay na tanggapan. Itong lugar ay pabrika ng sandata lang. Sa madaling salita, isang pabrika ng mga manggagawa. Isang opisyal ng ikalawang ranggo, sa halip na pumunta sa tanggapan, ay naparito pa para kilalanin ang isang alipin. Mukhang nagkamali kayo ng entablado, mga artista. Sabi ko na nga ba, isang hampas lupang panday lamang. Paano magiging anak ng punong tagapamahala? Matalino talaga ang aking ama. Mga nakauniforme ng opisyal para manakot. Mga tauhan, balikan ang mga paa nila at itapon sa tanggapan para litisin. Mga nagpapanggap bilang punong tagapamahala, mukhang gusto ninyong mamatay. Nagpapanggap? Dilatan ninyo ang mga mata ninyo. Ito ang espesyal na baril ng hukbong makina ng emperador. Mananakot? Baril? Huwag kalimutan, nasa pabrika na sandata tayo. Parang wala kaming ganito. Ibaba ang baril. Ginoo, ang mga tulisan na ito ay lumalabag sa batas militar. Walang kasalanan ang mga manggagawa. Kung paputukan dito, sila ang masasaktan. Kahit na ako si Chu Zenshan at nais kong maghiganti, hindi ko gagamitin ang buhay ng mga karaniwang tao bilang puhunan. Akot na? Sa lugar na ito, ang aking ama ang langit. Ang aking ama ang batas. Kunin ang lahat ng bagong yaring baril mula sa bodega. Hawak ng angkan ang kasalanan ng pagpapanggap na punong tagapamahala. Ngayon din, lilinisin ko ang hanay ng pamahalaan. Ikaw ang punong tagapamahala? Kung totoo ka, dapat nasa tanggapan ka ngayon, nag-inom ng saa at nagpapahinga. Narito, ayong lahat ay mga gusot na nagkakagulo lamang. Kapatid na Chu, ang galing ng kamay mo. Binago mo lang ang silid ng hangin, lumakas ang puwersa. Nawala ang dagok sa balika, yung sirang baril sa pabrika. At putok pa lang, umiinit na at nakakapasok. Kapag minalas, sasabog at mabubulag ka, takot na takot kaming gamitin ito, mga kapatid. Lahat tayo dito para lang sa makakain. Nakasabit ang buhay natin sa pulbura. Sa bawat pagpapakinis, dagdag pagkakataon para mabuhay sa labanan. Gamitin ang ginawa ko laban sa akin. Wala ba kayong konsensya? Aba, magaling ang pabrika ng sandata. Ang mahigpit na pinagbabawal na sandata ng pamahalaan, naging armas na lang ng pribadong hukbo ng pamilya Zhao. Ginagamit ng basta-basta. Bulag ba ang mga opisyales ng tanggapan ng sandata? Paano ninyo pinangangasiwaan ang mga armas sa hangganang ito? Nagpepera pa rin? Tatay, sabi ko na nga ba, noong naghahanap tayo ng dagdag kita, hindi na dapat natin ibinenta ng patago ang mga baril mula sa bodega sa mga tulisan sa bundok. Tingnan mo ngayon kahit sino na lang. Ay may hawak na ngayon ng baril. Gamit ang mga kalat na ibinenta natin, nagpapanggap pa silang mga opisyal ng pamahalaan. Ibaba ninyo ang mga baril. Kung gusto ng mga tulisan na ito na magdula-dulaan, panoorin na lang natin. Pa sa ating aliwan. At pati si Ginonggoan ng tanggapan ng sandata. Paalisin mo, kung kaya mong, kunin si Zhang Qianzong mula sa tanggapan ng sandata. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano lunukin ang dulo ng baril. Lu Sheng. Narito ako, General. Kunin ang gintong plaka, pumunta sa tanggapan ng sandata sa hangganan, at dalhin mo rito ang punong opisyal. Sundin, mga tao, magdala ng mga upuang pangkonsehal, maghanda ng pinakamahusay na tsaa, at maupo tayo at manood ng maayos. Tingnan natin kung anong palabas ang maibubuga nila ngayon. Tatanungin kita ng huling bises, itong pukyutan ba, talagang ikaw lang ang nagbuo nito ng mag-isa? Ama, mula sa pagguhit ng plano hanggang sa pagsubok at pagbuo. Ginawa ko ng mag-isa sa ilalim ng lupa sa loob ng 3 taon. Ay galing sa aking mga kamay. Sa bawat pyesa, kahit nakapikit. Ay kayang-kaya kong iguhit. Kung ganoon, Zhao Biaoliang.
Bakit kayong mag-ama ay nangahas na sa liwanag ng araw? Baliktarin ang katotohanan, agawin ang pinaghirapan ng aking anak. Ay kunin ang kredito para sa tagumpay ng hukbo? Agrahin, sa pabrikang ito sa hangganan, ang salita ko ang batas. Si Juan ay isa lamang, aliping nakapirma ng kontratang alipin. Ayon sa batas, habang buhay siyang aso ng aming angkan ng Zhao, patay na aso pa rin ng Zhao. Ang pagkuha ng butong kinuha ng sarili kong aso. Pa sa gantimpala, may mali ba? Tama ang sinabi ng biyanan ko. Sa pabrikang ito, maraming tulad ni Juan, na mga aliping walang kwentang buhay. Ang pagiging hagdan para sa kinabukasan ni Feng, biyaya mula sa kanilang mga ninuno. Ang lahat ng manggagawa dito, maganda man ang tawag sa kanilang artisan, sa totoo lang. Sila ay mga kasangkapan lamang. Nang angka ng Zhao para umangat at yumaman. Kasangkapan, kami ay naghihirap araw-araw sa tabi ng apoy. Bawat buwan, ang aming sahod ay kinukupitan ninyo. At sa huli, sa mga mata ninyo, hindi man lang kami itinuturing na tao. Tama si kapatid na Chu. Kung wala kami, hindi ninyo kayang gumawa ng kahit pirasong bakal. Ang pagbigay sa inyo, tira-tirang pagkain para mabuhay. Dapat ipagpasalamat. Kayo ay grupo ng mga walang utang na loob. Ay laki ng kapal ng mukha. Ang sandata ay mahalaga sa bansa. Kung hindi ko kayo alisin, lalabagin ang batas ng langit. Kay laki ng apong, nangahas kayong mang-api. Sa manugang na lalaki sa hinaharap ni Jiang. Tatay, dumating ka na rin. Kung isang hakbang ka pang nahuli, Ako at si Feng, malalaman na sana kami ng mga basurang ito. nalapa na sana kami nila. Ako ang punong taga-ulat ng kondado sa hangganang ito. Kanina, sino ang walang malay na nagwawala dito? Mang-api sa aking kamag-anak? Kamag-anak ko. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Siya ang nangahas na. Magpanggap bilang ang henel ng hukbong makina. At nangahas pang, magbanta na imbestigahan ang aming pabrika ng sandata. Magpanggap bilang isang henel ng ikalawang ranggo. Katawa-tawa. Kayo, mga palabas na ito. Di ba ninyo nakikita kung saan kayo naroroon? Bagamat ako ay isang maliit na opisyal lamang ng ikawalong ranggo. Sa munting lugar na ito, ako ang mukha ng imperyo. Ayo, mga basurang nagkakagulo, nagpanggap bilang mga emisaryo ng emperador. Ayon sa batas ng dakilang Ming, dapat kayong patayin sa lugar. Ikawalo, ranggo, ang laki naman ng iyong kapangyarihan. Isang napakaliit na opisyal. Di mo kaapat dapat maghakot ng sapatos ko. At nangahas kang banggitin ang batas ng dakilang Ming? Jiang Wanrong ito ba ang yung pinagmamalaking sandigan? Isang bulag na punong taga-ulat. At isang sakim na tagapamahala ng pabrika ng sandata. Mga palaka sa ilalim ng balon. Malalaman niyong lahat. Kung sino talaga ang inyong kinainisan. Sa bingit ng kamatayan, matigas pa rin. Tigilan mo na, tatay. Barilin na ninyo ang mga to. Hulihin sila. Kung lumaban, patayin ng walang pagsisisi. Tumigil. Kagalang-galang na Zhang, bakit kayo pa ang dumating? Huwag kayong mag-alala. Ang mga basurang nagpanggap na opisyal ng imperyo, ayusin ko na sila. Kagalang-galang na Zhang, handa ko na pong ipatay ang mga kriminal na ito. Sa lugar, huwag na kayong mag-abala. Kaginoong Zhang, ano po ang ginagawa ninyo? Tumutulong lang po ako. Sa paghuli sa mga peking opisyal ng pamahalaan, kagalang-galang. Baka naman po napupuyat kayo? Ang dalawang ito ang mga salbahe. Tumahimik kayo. Mga bulag, gusto nyong mamatay? Huwag nyo akong idamay sa kasalanan nyo. Alam ba ninyo, kung sino ang nakaharap ninyo? Ito. Ikalawang ranggo, komandante ng hukbong makina, Ministrong Chu. Mga walang malay sa buhay. Naglakas loob pa kayong itutok. Ang mga baril ninyo sa komandante. Wala na. Kanina, sabi niyo babaunan niyo kami ng bala. Bakit ngayon wala nang kumikilos? Diyos ko, itinutok namin ang mga baril. Sa ulo ng komandante, mamatay ang siyam na angkan namin. Awa naman po, kagalang-galang. Mga trabahador lang po kami. Wala po kaming alam. Operasyon ng hukbong makina. Mga walang kinalaman, lumabas at magpakastigo. Komandante, si Chuyuan talaga po bang? Anak ninyo. Huli na po ang pagdating ko. Isang malaking pagkakamali. Ang galing mong. Protector, mandarambong ng supply ng hukbo, manlulupik sa mga tao. Mga tauhan, hubarin ang uniforme ni Zhang Qianzong at itapon sa piitan ng mga sentensyado. Sundin. Sandali, kagalang-galang na Ministrong Chu. Hindi ninyo ako mahuhuli. Ha? Ako, ang ikalawang ranggo, walang karapatang arestuhin ka? Isang mandarambong na iklimang ranggo. Totoo, ikalawang ranggo kayo. Mataas ang posisyon ngunit hawak ninyo ang hukbong makina ng kabisera.
Ang tanggapan ng sandata ko ay nasa ilalim ng kagawaan ng digmaan at paggawa. Dobleng jurisdiction. Kung gusto ninyo akong imbestigahan, pwede. Magpakita ng sertipiko ng autorisasyon o kautusan ng emperador. Kung wala, lampas na kayo sa kapangyarihan. Nagtatayo ng sariling hukuman. Kay galing, magsalita ng mandarambong. Ngayong araw na ito, patayin muna, magulat pagkatapos. Itong dambuhalang daga ay aking papatayin dito mismo. Sino ang maglalakas loob na humadlang? Dumating na ang kanang kalihim ng kagawaan ng digmaan, gobernador ng hangganan, Ginoong Yan. Tingnan ko kung sinong pumatay sa opisyal ng gobyerno. Kaya pala ang mga hamak na ito ay may ganitong tapang. Ang pinakamalaking takip pala sa kanila ay siya. Ginoong Yan, sa wakas ay dumating ka na. Si Gobernador Chu na ito, dahil sa kanyang ranggong pangalawa, ayaw lamang niya ng kapangyarihan, gusto pa niya akong patayin. Ang taong ito ay may hawak na malaking hukbo, at ngayon ay inaabot na rin. Ang paggawa ng sandata, iyak na may balak siyang magtaksil at agawin ang trono. Lantaran siyang naghahangad ng paghihimagsik. Matagal ko nang naririnig ang mga tagumpay mo laban sa wala, Gobernador Chu. Pero ang emperador ay binigyan ka lamang ng pangalawang ranggo, na walang tunay na kapangyarihan. Galit ka na ba sa emperador? Yan Songshi, huwag mong ibaling ang usapin. Ang mga buhayang ito ay nagnakaw ng pundo para sa militar at pati. Ninakaw nila ang nakamamatay na sandata ng anak kong si Chu Yuan. Malinaw ang ebidensya. Ayon sa kautusan ng emperador, hinahanap ang iyong anak. At ngayon ay sasabihin mo sa akin na narito ang iyong anak? Nakakainis. Puro kasinungalingan. Sino sa lugar na ito ang hindi alam na si Chu Yuan ay isang alipin na may kontratang alipin? Upang maagaw mo ang kapangyarihan sa sandata ng kagawaan ng digmaan. Naghanap ka na lang ng aliping mababa ang uri at ginawang peking anak. Ang paghahalo ng dugo sa pagpapatunay ng pagkakamag-anak ay nasaksihan ng mga manggagawa rito. Paano mo ito itatakwil? Pagtitipon ng dugo? Mabuti. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Ipatawag si Dr. Lee. Sabihin mo kay Ginoong Chu kung ano talaga ang halaga ng pagtitipon ng dugo. Ginoo, ang pagtitipon ng dugo ay isang kahangalan. Kapag may kaunting bagay na ito sa tubig. Ito ay tawas. Kahit kunti lang ang isabog, kahit dugo ng tao at baboy, ay maghahalo. Ginoong Chu, ito ba ang sinasabi mong matibay na ebidensya? Alam ko na, sabi ko nga. Ang amoy mo'y maasim, para ka lang isang hamak na panday sa tabi ng pugon. Paano ka magiging bigla ang anak ng isang punong tagapamahala? Chuyuan, kanina ang yabang mo, Hindi ba't gusto mo akong ipakulong sa bilangguan ng kamatayan? Ikaw, isang mababang alipin habang buhay. Ayuyurakan lang ng mga tulad namin. Jiang Wanrong. Kawawa ka naman. Kahit hubarin ko ang suot na ito, ako pa rin ay isang bihasang manggagawa na nakakagawa ng sandata para sa bansa. Ikaw, kahit magsuot ka ng sutlang ginto, hindi mo matatakpan ang pangit mong mukha. Naway maging matuwid ang paghuhusga ni Ginoong Yan. Ang Chuyuan na ito, hindi lang peking ginoo, kundi isa ring alipin na may kontratang alipin. Ayon sa batas ng Dakilang Ming, ang mga alipin ay ipinagbabawal sa mga lihim pang militar. Kung tunay nga siyang marunong sa sandatang apoy, nagnakaw siya ng kaalaman. At ang parusa sa ganoon ay kamatayan. Magaling ang sinabi mo. Isang mababang alipin, manghimasok sa armas ng bansa at manlinlang sa hukuman? Mga tauhan, dapin ninyo ang peking Ginoong Chuyuan na ito, na nagtangka magnakaw ng lihim pang militar, kasama ang sandatang iyon. Dalhin ninyo siya sa hahab ko. Ikulong sa bilangguan ng kagawaran ng digmaan. Saktan ninyo siya hanggang sa mamatay, walang pagsisisi. Yan Songshi, subukan mong galawin ang anak ko, isang buhok man lang. Hukbong makina, makining, protektahan ang binata. Putukan ninyo, Chu Zenshan. Kung papaputukin mo ang mga tauhan mo ngayon, bukas ng umaga, pupunuin ng mga ulat ng pagtataksil mo ang mesa ng emperador, kasama ang siyam na angkan mo. Halika! Ang mga artesano ko, mga karaniwang mamamayan lang sila. Gagawin mo bang patayin silang lahat? Ano pang hinihintay ninyo? Patayin silang lahat. Itinuring nyo kaming parang hayop. Ngayon, ipinaglalaban nyo kami gamit ang mga sandata. Si Kuya Chu lang ang tumuring sa amin bilang tao.
Tinuruan niya kami ng mga kasanayan para mabuhay ng palihim. Ngayon, sinong buhayang opisyal ang makakapangahas na saktan siya? Lampasan niyo muna ang mga bangkay namin. Mga kapatid, sa 10 taong ito, utang ko sa inyo, Chuyuan. Nagrebelde sila. Isang pangkat ng hamak na artesano. Naglakas loob ang sumuway sa utos. Ako ang kalihim ng kagawaran ng digmaan. Gusto niyo ba maging kasabot ni Chu Zenshan? Sa malaking kasalanan ng pagtataksil? Bumaba kayo ngayon. Pwede kitang patawarin o puksain ang angkan mo. Piniga na kami ng pamilya Zhao hanggang sa huling patak ng pawis. Wala na kaming makain, wala na kaming siyam na angkan. Manugang, masyado mong pinakitaan ng awa ang mga yan. Mga tauhan mo sila, baka hindi mo kayanin. Ako na ang magpaparusa sa kanila para sa iyo. Punong taga-ulat Jiang, subukan mong hawakan sila. Tay. Chuyuan, ang lakas ng loob mong manakit ng opisyal ng korte. Feng, pasok ka at kunin mo ang baril. Ipanagiganti mo ang biyanan mo. Sa loob ng 10 taon, itong mga manggagawa at mga kapatid na alipin. Ang kasama ko sa hirap at ginhawa. Ngayon, sinumang mga has humawak sa kanila. Ay uunahin kong patayin ni Chuyuan. Naghihimagsik ka. Hampas lupang alipin. Bubunutin ko ang balat mo. Maingay na alipin. Bigay mo. Ako mismo ang babaril sa kanya. Sa susunod na taon, anibersaryo ng kamatayan mo na. Seryoso ka bang umaasa na itong peking ama mo ang magdadasal sa puntod mo? Kapatid, ingat. Punong taga-ulat ng ikawalong ranggo. Kung may bayag ka, bumaril ka. Nagpapangga. Mamatay ka na. Tay. Ano ang nangyayari? Ginoong yan, alam mo ba noong nakaraang buwan, si tagapangasiwa Zhao. Para nakawin ng dekalidad na bakal, palihim na pinalitan ang materyales. Ng mga baril na ito ng basurang bakal. Yung hawak niya ngayon, baluktot ang uka ng hangin. Ito may ebidensya na pagnakaw sa kanya sa ulang ko. Para sa sariling bulsa. Umuputok at pumapatay pa ng tao kapag binaril. Ito bang mga kalat na bakal na ito? Ang ipinambobola ninyo sa buhay ng sundalo. Hanggang saan ang dugo ng sundalo ang inyong ininom? Dapat mamatay ang mga tiwali. Ipanaghiganti natin ang mga kapatid na namatay. Ang mga dekalidad na sandatang ito, kayo ang gumawa. Walang makakataka sa atin. Bumalik tayo at patayin silang lahat. Paalang tayo mabuhay. Ama, tama si Ginoong yan. Walang makakapagsalita kung patay na. Basta patayin lang natin ang lahat ng tao sa likuran nila. Maliligtas tayo sa kasalanan. Kadiri, ang mga materyales, wala kaming kinalaman diyan. Ako, ang punong tagapamahala, ang makakakita kung sino ang gumalaw sa anak ko. O sa isang hibla ng buhok ng mga artesano na ito. Hukbong makina. Humanda. Sino mang unang umapak, pagpupukyutan ang abutin. Anong hinihintay nyo? Kung itong sandata ay sa inyong pamilya Zhao ipinagawa. Dali, iikot mo ito at ituon sa kanila. Ayokong kaya ko. Kagalang-galang na yan. Ikot. Kung ngayon pa lang ay papatayin na kita. Zhao Biaoliang, kung ayaw mong mamatay, dito ka ngayon din. Chu Zenshan. Ang baril ng hukbong makina mo, mabilis man, kayang tapatan nitong pukyutan? Yan Songji, nababaliw ka na ba? Kapag pinutok ito, ang buong bulwagang ito ay Gugaho. Nababaliw NAAK. Ayo ang nagtulak sa akin. Hindi nyo inaasahan, no? May nasa itaas pa ako. Ang kagalang-galang na iyon ang bahala sa lahat pagkatapos. Bilis, kargahan ang baril.
Chu Zenshan. Ay baba mo ang mga baril ng tropa mo, ngayon din. Kung ngayon pa lang, magsasabog na ako. Magkakasama tayong mapupunta sa impyerno. Agalang-galang na punong tagapamahala. Hukbong makina. Sundin ang utos. Yuan ikaw. Chu Zenshan. Isinilang mo ang isang baliw na anak. Gusto niyang isama sa kamatayan ang lahat. Mabuti. Ngayong araw na ito, ibibigay ko sa iyo ang hangad mong kamatayan. Kagalang-galang na yan. Kanang kalihin ng kagawaran ng digmaan. Nawalan ka ng tapang ng masindi. Nasaan na ang pagiging malasing mo kanina? Napapatay mo ang siyang na henerasyon ng pamilya ko. Aliping hamak, niloloko mo ako. Akala mo ba hindi ko alam na nagbobola ka lang? Akala mo ba hindi ako magsasindi? Sige, kagalang-galang na yan, sindihan. Pinuno ko ito ng pinakamalakas na pulbura. At tinakpan ng malalaking bakal na bala. Kapag sinindihan ito, tiyak na wala silang matitirang buto man lang. Ang ganda ng malalaking bakal na bala. Sige, magpatuloy. Kagalang-galang na yan. Narinig mo ba? Ganito kalakas ang apoy. Sige na, sindihan mo na. Sindihan. Durugin nating lahat ang mga hamak na butot laman na ito. Ako ang maghahatid sa inyo sa huling hantungan. Ano ang nangyayari? Bakit hindi sumabog? Fenger, ano ang ginawa mo? Bakit hindi gumana ang makina? Putok, pumutok ka nga. Hindi ko alam. Iyak kong sinalpakan ko ng pulbura. At ng mga balang bakal ng mahigpit. Paano nangyari ito? Ginoong yan, nakakagulat ba? Hindi inaasahan. Ito ba ang dakilang sandata na ipinangako mo? Nahanda kang isugal ang lahat para lang patayin kaming lahat. Ano ba talaga ang ginawa mo sa makina? Ang ginawa ni Chuyuan. Perpekto at walang kapintasan. Kayo ang mga tangang ito. Na hindi man lang naintindihan kung ano ito. Ay ginamit pa ito para panakot sa hukbong makina. Zhaofeng, hindi ba't matapang mong ipinagmamalaki na ikaw ang gumawa ng sandatang ito? Kung gayon, sagutin mo, bakit mo sinalpakan ng balang bakal ang bariles? Akala mo ba ito'y baril na panghuli ng ibon? Hindi ba't ang sandata ay para magpaputok ng bala? Gumagana ang mabigat na sandatang ito sa pamamagitan ng pagsabog ng pulbura. Upang sunod-sunod na magpaputok ng mga kwitis na may buntot. Kapag lumilipad ang mga kwitis, umaalingaw ang tunog na parang. Dahil ang mga bariles ay nakahanay parang pugad ng pukyutan, kaya tinawag itong pukyutan. Hindi mo nga alam kung ano ang ikinakarga rito. Nagmamalaki ka pang ikaw ang gumuhit ng plano? Katawa-tawa talaga. Mabuti, nanatiling kalmado sa panganib at binago ang sitwasyon. Talagang tunay na anak ako ni Churhensha. Yuener. Ngayong hindi mo lang iniligtas ang lahat ng kapatid natin dito. Pinagmalaki mo rin ako ng husto. Naku, katiwalian at pangungurakot. Binabantaan pa ang hukbong makina. Tapos na ang palabas ng mga loko-lokong ito. Ngayon, oras na para magbayaran tayo. Makinig ang buong hukbo. Hulihin ang hukbong makina. Dakpin ang mga traidor. Patayin. Huwag kang magpakapal. Bitiwan mo ako. Chu Zenshan. Walang sertipiko mula sa kagawaran ng digmaan at paggawa. Wala kang karapatang dakpin ako. Ihahabol kita sa emperador. Ihahabol sa emperador. Ninakaw mo ang pundo ng militar. Pinalitan ang armas. Plano mo pang patayin ang punong tagapamahala at dakilang panday. Bawat krimen mo ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngayong araw, hindi lang kita dadakpin. Gagapasin ko ang iyong uniforme, isang higanting daga, at dadalhin sa kabisera. Hayaan ang emperador ang humatol sa iyo. Hubarin ang uniforme. Kung dakpin mo ako, ang Diyos na iyon ay hindi ka palalampasin. Ginoong Chu, Lolo Chu, awa naman, isusuka ko lahat na ninakaw kong salapi. Bulag na bulag ako. Iwanan mo lang ang buhay kong ito, paang aso. Ayoko mamatay.
Hindi na ako magpapanggap ulit. Sa inyo ang mga plano. Sa inyo ang mga sandata. Pakawalan mo na lang ako. Parang hangin lang. Pakawalan ka. Paano ang mga sundalong namatay sa digmaan? Mga kapatid, ang galit na ito. Ngayong araw, inyong unang paglalabas. Nung araw-araw mo kaming pinapakain ng panis, naisip mo bang may ganitong araw? Kinuha mo ang kredito ni Kuya Chu. Tapos gusto mo pa kaming pasabugin. Mamamatay ka sa amin, tanga. Huwag na, huwag na. Sige, bigyan na kita ng mabilis na kamatayan. Kuya Yuan. Chu Yuan, nagkamali ako. Pinilit talaga ako ng mag-amang Zhao. Nakakatawa ka. Pinilit ang tatay mo. Hindi mo ba narinig kung sino ang tumawag sa tatay mong kagalang-galang? May kasunduan tayo sa kasal. May pagtingin ka pa rin sa akin, di ba? Anak ka na ngayon ng gobernador. Ayusin ko lang to, susunod na ako sa'yo pauwi. Jiang Wanrong. Noong kumapit ka kay Zhao Feng, nagnakaw ng tagumpay. At inalipusta ako. Bakit hindi mo naalala ang kasunduan natin? Jiang Wanrong. Kanina mo sinabing ipinanganak kang maging asawa ng opisyal. Maligayang bati. Pumunta na ang iyong ginoong Zhao sa impyerno. Pwede ka na sumunod sa kanya. Maging magsing-irog na magkasamang patay. Bulag ako. Bakit ako naging ganito katanga? Hustisya, Panginoon. Matalino ang kagalang-galang na tagapamahala. Matalino ang binata. Sa wakas, hindi na tayo maghihirap sa kanila. Tumayo na kayo, mga kapatid. Sa loob ng 10 taon, kung wala ang lihim na pag-aruga ng mga kapatid, hindi sana ako nakaligtas hanggang ngayon, Chu Yuan. Tigil. Hindi pa tapos ang usapin mo. Saan ka pupunta? Kagalang-galang na tagapamahala, babalik po agad ako sa Ingatang Yaman upang maglabas ng pundo para sa mga manggagawa bilang kabayaran sa kanilang taon-taong pagpapakasakit. Maglalabas ng pondo? Si Zhao Biaoliang, hari-harian sa pagtatakip ng kanyang kasalanan. Nagnakaw ng armas ng militar. Akala mo ba hindi alam ng tagapamahalang ito na ikaw ang pinakamalaking protektor sa likod nila? Ikaw, punong tagapamahala, busog na sa pagnanakaw. Dakpin ang ganid na opisyal na ito. Mahigpit na usisain. Tumatalima. Hindi. Ayoko sa bilangguan ng kamatayan. Ayo ang may kagagawan nito. Hala! Pigilan siya. Nangahas kang sirain ang mahalagang sandata ng bansa. Mahalagang sandata ng bansa? Chu Zenshan, huwag kang magpanggap na dakila. Akala mo ba may pag-asa pa ang dakilang Ming? Noong unang pagsubok ng batang ito, lihim ko ng kinopya ang mga plano. Ibinenta ko ng mahal sa mga piratang Hapon sa silangang dagat. Pagtataksil sa bansa, isang krimeng papatay sa buong angkan. Sa pagbilang ng mga aaw, ang pabrika ng mga Hapon ay matagal nang nagkakabit nito sa lahat ng kanilang hukbo. Sa loob ng 3 buwan, ang hukbong dagat ng mga pirata ay babasag sa mga depensa ng dakilang Ming gamit ang sunod-sunod na apoy na ito. Kahit mahuli mo ako, wala ka pa rin magagawa. Kahit makilala mo na ang anak mo, wala pa rin mangyayari. Malapit nang magdusa ang buong dakilang Ming. Kayong mag-ama, antayin nyo na lang na maging libingan nyo ang bulok na imperyong ito. Naibenta na sa mga Hapon. Wala na. Nakita mismo natin ang lakas na sunod-sunod na putok ng baril na yan. Kung mabubuksan ang timog silangang baybayin, mamamatay lahat ng mga mamamayan ng dakilang Ming. Kasalanan talaga
Ang pinaghirapan nating paggawa. Naging sandata palaban sa mga kapwa nating Ming. Napakasama ng taong ito, paalang sa kaunting pera. Ibinibenta mo ang dakilang Ming, ang milyon-milyong buhay. Zhang Qianzong, wala nang kapatawaran sa'yo. Patayin, kahit patayin mo ako ngayon. Hindi na mapipigilan ang mga Hapon. Sa impyerno man, kasama ko ang libu-libong sundalong Ming sa libingan, sulit ang buhay ko. Naibenta sa mga Hapon. Nakalimutan mo ba kung sino ang bumuhit ng plano? Akala mo ba isang plano lang ang sapat? Ano ang ibig mong sabihin? Ang plano na yon, pangkabiyalang ng pukyutan. Kung wala ang plano ng rocket, anong ipapaputok ng mga Hapon? Gagaya kay Zhao Feng na bato lang ang ipuputok. Kanina, solidong bakal ang inilagay ni Zhao Feng. Kung maglalagay sila ng mga piraso ng bakal, sasabog agad ang mga baril sa unang putok. At sasabog din ang mga bala sa ilalim ng barko nila. Ang ibinenta mo sa mga Hapon, plano ng pagkamatay ng buong hukbo. Hindi pwedeng mangyari yon. Wala na ako. Pinatay ang mga Hapon mula sa malayong dagat. Talagang anak ako ni Chu Zenshan. Lu Zheng, ipatupad ang batas sa taksil na ito. Dito na mismo, sumusunod sa utos. Taksil, mamatay ka na. Sayang naman. Ang galing-galing na sandatang ito, nasira pa ng taksil. Kung nakumpleto sana at nayalay sa emperador, siguradong lalakas ang moral ng hukbong dakilang Ming. Tatay, akala nyo ba isa lang ang ginawa ko? Kaya kong buuin muli ito. Yuener, ibig mong sabihin. Mga kapatid, tulungan nyo ako. Naku, ilang taon na, ngayon ko lang nalaman na may lihim na pinto pala rito. 10, sa ilalim ng mga mata mismo, ni na Ginoong Zhao at ng anak niya. Nakagawa ka ng 10 kopya ng palihim? Ang mga piratang Hapons ay tiyak na hindi makakabalik kung lulusob sa dagat ng dakilang Ming. Dalhin natin ang mga sandatang ito sa kabisera at harapin ang emperador. Magtipon, ihatid si Ginoong Yuan at ang mga sandata sa kabisera. Yuener, kapag nalampasan natin ang lambak ng kamatayan, 50 milya na lang, nasa kabisera na tayo. Pero madaling depensahan ang lugar na ito, at ramdam ko ang matinding panganib. Tatay, ang ginoong na sinigaw ni Yan Songzi bago siya mamatay. Kung kayang kontrolin niya ang buong kagawaran ng digmaan, hindi niya tayo hahayaang pumasok sa kabisera na dala ang ebidensya at mga sandata. Gagawin niya ang lahat kahit ang pinakamapangani. Kaaway, humanda ang hukbo, protektahan ang gobernador at ang binata. Utos na matandang konsehal, patayin ang lahat ng nasa konboy, kunin ang mga nasa kariton kung kaya, kung hindi, sirain. Sugod, protektahan si Ginoong Chu at ang ating pinaghirapan. Dadaan muna siya sa bangkay ko. Hukbong makina, handa na para sa huling laban. Tatay, Kuya Lu, patrasin niyo sila. Ilang daang langgam lamang ang mga ito. Bakit kailangan pang magbuwis ng buhay ng mga kapatid? Mga kapatid, ang galing ang takip. Ipakita natin sa kanila kung ano ang rurok ng sandata ng apoy ng dakilang Ming. Bakit ba gustong-gusto ng matandang konsehal sa mga sirang balistang ito? Bahala na. Basta may pera tayong kikitain. Mga sirang sandata lamang, hahadlang sa aming mga baril? Sugod, patayin silang lahat. Iayos ang anggulo. Iangat ang pinggan ng lubusan. Kapatid na Chu, naayos na ang anggulo. Nakalok na ang mekanismo. Sindihan. Ano bang halimaw ito? Demonyo. Demonyo ito.
Nanalo tayo. Napakadali ng ating tagumpay. Mag-iwan ng isang buhay. Tatay, dalhin natin siya. Pumunta tayo sa kabisera. At harapin ang matandang konsehal sa kanyang likuran. Minamahal na Ministrong Chu, nagmadali kang pumunta rito sa kabisera. Sinasabi mong may mahalagang sandata ng bansa na iyong iaalay. At magsasampa ka ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal na nagtaksil? Ano ba talaga ang nangyayari? Ministrong Chu Zenshan, hindi ko inalintana ang aking tungkulin. Hindi lamang ako nakasumpong ng aking nawawalang anak na si Chu Yuan sa loob ng 10 taon. Ang aking anak pa ay nakagawa para sa dakilang Ming ng sandatang apoy na kayang labanan ang 100 ng paulit-ulit. Ang pukyutan. Kalakaran ng kasinungalingan. Mahal na emperador, natanggap ko na ang mabilisang ulat mula sa hangganan. Si Chu Zenshan ay kinabayaan ng isang alipin na may kontratang alipin na magpanggap bilang anak ng gobernador. At sa loob pa ng pabrika ng sandata, ay pinatay ng walang awa ang mga opisyal ng korte, kabilang si Yan Songshi. Pakiusap ako, ang emperador, patayin ang mga rebelde. Matandang konsehal Wei. Ang galing mo sa pagbaliktad ng sitwasyon. Mas bihasa ka pa kaysa sa mga hukbo sa hangganan. Kawalang galang. Isang alipin ka lamang na mula sa mababang uri. Nangangagat ka pa ng punong ministro sa harap ng trono. Nasaan ang ebidensya? Ang ebidensya. Sa aklat ay ito ng talaan. Nakasulat lahat ng transaksyon sa hangganan. At ang huling destinasyon ng pilak. Lahat ay papunta sa pribadong kaban ng iyong mansyon, Wei. Nakadena ang salarin sa labas ng bulwagan. Eki ang aklat. Pinilit umamin ang salarin. Inosente ako, ang emperador. Nailibing ako. Tama na. Matandang konsehal Wei, akala mo ba talagang bulag at bingi ako? Nagtayo ka ng sarili mong grupo para sa pansariling interes. Hinawakan mo ang kagawaran ng digmaan. Gusto kitang patayin noon, pero kontrolado mo ang hukbo. Walang ebidensya noon. Ngayon, ibinalik na ang nawawalang anak. Dinala ang aklat at ang buhay na saksi. Anong palusot pa ang sasabihin mo? Ako, ang emperador, ang inyong lingkod. Ang inyong lingkod ay karapat-dapat sa libu-libong kamatayan. Mga guwardiya, alisin ang korona at plumahe. Halughugin ang mansyon. Ang lahat ng kasabwat ay ikulong sa piitan ng langit. Parusahan ng walang awa. Chu Yuan, makinig sa kautusan ng emperador. Nagtiis ka ng hirap at taghama. Bumuo ng sandata, pinatay ang tiwaling opisyal, iniligtas ang bansa. Hirangin kitang ministro ng paggawa at punong tagapamahala. Pamahalaan ang lahat ng pabrika ng sandata sa buong imperyo. Ang inyong lingkod na si Chu Yuan, tumatanggap at nagpapasalamat sa utos. Gagamitin ko ang lahat ng natutunan para sa dakilang Ming. Lilikha ng bakal na agos na hindi matatalo.